Sentro ng usapan ng foreign ministers ng Southeast Asia ang mga isyung pangkapayapaan, kabilang ang South China Sea sa ASEAN Ministers Retreat sa Cebu. Sa gitna yan ang tumitinding tensyon sa Manila at Beijing dahil sa mga panawagang patalsikin ang mga Chinese diplomat, kabilang si Chinese Ambassador Jing Shuin. May report ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo mula Cebu. Tristan, unahin natin yung persona non grata laban sa Chinese diplomats. Ano ang posisyon dito ng gobyerno? Medyo nagbabala ang Department of Foreign Affairs na isang mabigat na diplomatic action ang pagdedeklarang persona non grata sa mga Chinese diplomat para mapatalsik ang mga ito sa bansa. Sa isang pahayag na ipinadala ng DFA sa Malacanang, sinabi ng ahensya na mabigat ang maaaring maging kapalit ng gagawing diplomatic action tulad ng mga countermeasure na maaaring gawin ng Beijing, lalo na kung hindi ito paghahandaan. Matatandang ilang mambabatas mula sa Senado at Kamara ang nagtutulak na palitan ng ilang mga opisyal ng Chinese Embassy matapos ang mga naging palitan ng pahayag sa pagitan ng Chinese Embassy at ilang mga opisyal ng gobyerno. Una ring idineklara ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan na persona non grata si Ambassador Jing Shuin. While it is within the remit of the DFA, such an action is an option of last resort, second only to downgrading of relations when diplomatic relations with a certain country has seriously fractured that no intervening remedy can stabilize the interaction and engagement. It also carries tremendous implications moving forward, such as reciprocal action or other countermeasures. Dagdag pa ng Malacanang, nakarating na kay Pangulong Bongbong Marcos ang girian sa pagitan ng Philippine at Chinese officials, pero naniniwala ang palasyo na kailangang maghinay-hinay bago gumawa ng anumang hakbang na may malawak at pangmatagalang epekto sa bansa. Nakasaad sa Article 9 ng Vienna Convention on Diplomatic Relations na maaaring ideklarang persona non grata o hindi welcome ang sinumang ambassador o diplomat ng isang bansa anumang oras at kahit walang paliwanag. Ilan sa mga posibleng epekto ng pagpapatalsik sa isang diplomat ay ang gantihan o retaliatory actions mula sa isa pang bansa, pagkasira ng diplomatic relations lalo na pagdating sa trade o kalakalan. Sa kaso ng Beijing, China ang nananatiling pinakamalaking trading partner ng Pilipinas. Maaari ring magkaroon ng global effect kung saan pumapanig o magkampihan ang mga bansa. Nagsagawa ng press briefing si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro dito sa Cebu matapos ang ASEAN Foreign Ministers Retreat kung saan sinabi niyang pinag-usapan ng mga foreign ministers ng Southeast Asia ang iba't ibang mga issue sa rehiyon kabilang na ang South China Sea. Itinutulak ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ang pagtatapos ng South China Sea Code of Conduct na siyang nakikitang solusyon ng regional bloc para matapos ang mga gusot sa karagatan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Secretary Lazaro. The Code of Conduct in the South China Sea. We will endeavor to conclude the negotiations of an effective and substantive Code of Conduct that is in accordance with international law, particularly the 1982 UNCLOS, within this year. Are there still any contentious issues that ASEAN and China are still trying to resolve, and what kind of commitment did you get from your fellow foreign ministers? Commitment of resort, definitely. There's even willingness to host meetings, face-to-face meetings, and that is a real commitment from our ASEAN member state colleagues. Samantala, inaasahang magsasagawa ng monthly meeting ang isang technical working group sa pagitan ng ASEAN at China para matiyak na uusad ang Code of Conduct. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, yan muna ang latest mula dito sa Cebu. Balik sa'yo, Menchu. Maraming salamat, Tristan Nodalo, nag-uulat mula Cebu.